Ikaw ba yung anak ni Maymay? Tanong ni Doña Kristen sa dalagang si Moira. Opo. Mahinang sagot ni Moira. Dalagang-dalaga ka na. Ang huling dala sa'yo ni mama mo dito, sobrang bata mo pa. Sabi ng ginang. Kamusta na ang kalagayan ng mama mo? Nagpapagaling na po. Tatapusin ko lang po yung bakasyon ko. Tapos, babalik na po si mama dito. Mabuti naman kung ganon. Tugon ng ginang. Magpahinga ka muna. Bukas ka na magsimula. Kapag nagugutom ka, dumiretso ka lang sa kusina. Feel free to feel at home, Moira. Salamat po. Nakangiting tugon ni Moira. Itinuro ng isa pa sa mga kasambahay ang magiging kwarto niya. Nagpasalamat siya bago ayusin ang kanyang mga gamit. Malaki ang kwarto ni Moira. Mas malaki pa ito kumpara sa sala ng bahay nila. Dahil hindi naman inaantok si Moira, naisipan niya munang magala sa mansyon. Ang laki! Manghang sabi niya habang inililibot ang kanyang paningin. Nakarating siya sa garden. Napangiti siya nang makita ang mga magagandang bulaklak. Bago ka rito? Napatingin si Moira sa kanyang likuran nang may magsalita. Sorry, nagulat ata kita. Hello po. Bati ni Moira. Anak po ako ni Maymay. Pinalitan ko muna siya saglit since bakasyon namin. Moira? Ngumiti ang binata. Ikaw na ba yan? Ako to, si Quezon. Yung tinulak mo sa pool? Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Quezon? Ikaw na pala yan? Mas matangkad ka na sa akin ngayon ah. Sabi ko naman sa'yo, lalagpasan ko ang height mo. Sabi ni Quezon at pumitas na isang bulaklak. Inipit niya yun sa tenga ni Moira. Ang ganda mo rin ngayon. Salamat. Nahihiyang tugon ni Moira dito. Gusto mo ilibot kita sa asyenda? Sige. Sumakay ang dalawa sa golf cart. Si Quezon ang driver. Mas lalong lumaki yung asyenda nyo. Sabi ni Moira habang inililibot ang kanyang paningin. Parang dati, maliit lang to. Masyado kasing masipag sila mami. Inihinto ni Quezon ang golf cart sa tambayan nila magkakapatid. Dito kami madalas tumambay nila Kuya Kevin at Kian. Sabi ni Quezon at naupo sa duyan niya. Upo ka, tambay muna tayo dito saglit. Naupo naman si Moira sa isang duyan. Muntik pa siyang mahulog kaya napasimangot siya. Gaano ba kayo katatangkad at ang taas ng mga duyan nyo? Napasimangot na sabi ni Moira. Sorry na agad kung maliit ka. Mayabang naman na sabi ni Quezon. Kapal mo ah, ikaw nga dati parang nuno. Pang-aasar ni Moira sa kanya. Naging crush mo nga ako eh. Ayaw mo pang umuwi kasi hindi mo pa ako nahahalikan. Wala akong naririnig. Sabi ni Moira at tinakpan ng kanyang tenga. Natawa lang si Quezon at napailing. Saglit man tumambay ang dalawa doon bago sila bumalik sa mansyon. San kayo galing? Salubong sa kanila ni Don Tomas, ang ama ni Quezon. Pinasyal ko lang po si Moira. Daddy, alam ko yung tingin mo. Hindi ko pa pinapormahan si Moira. Hindi pa? Sumibalak ka. Nagkibit-balikat lang si Quezon sa ama. Baliw lang po yan. Pupunta na po ako sa kwarto ko. Pinanlakihan ng mata ni Moira ang binata bago siya dumiretso sa kwarto. Patalong humiga sa kama si Moira at natulog. Nang magising siya, ay napaunat-unat na lang siya at dire-diretsong lumabas. Nagugutom na siya kaya gusto na niyang kumain. Diyos mio! Napatalon sa gulat si Moira nang biglang sumigaw ang isang matandang katulong na nasa lubong niya. Bakit po? Taranta niyang tanong. Nabigla lang ako sa'yo. Sagot ng matandang babae. Bakit naman kasi ang dami mong drawing sa muka? Ho? Lumingon si Moira sa salamin na nasa gilid niya. Kahit siya
ay nagulat na makita ang itsura niya. Pasensya na ho. Nilagpasan ni Moira ang matandang babae at dumiretso sa banyo para maghilamos. Pagkatapos niya maghilamos ay hinanap niya agad si Quezon. Siguradong sigurado siyang ito ang naglagay ng drawing sa mukha niya. Nakita niya ang binata na pababa ng hagdan. Quezon! Tawag niya dito. Patalon siyang sumampa sa likuran nito at kinagat ang tenga ng binata. Aray! Daing ni Quezon at inalalayan ng dalaga. Masakit! Baka malaglag ka! Puro kakalokohan. Dinrawingan mo yung mukha ko? Nakakahiya kanina sa nakakita. Bagay naman si... Aray ko! Bumalik si Moira mula sa pagkakapasan bago samaan ang tingin si Quezon. Sakit mo mga gat? Sabi ni Quezon at hinaplos ang tenga niya. Deserve mo yan. Nagugutom na ako. Pinagtitiripan mo pa ako. Pa-welcome ko yun. Tugon ni Quezon at natawa. Sorry na. Inirapan lang ni Moira ang binata bago siya magtungo sa kusina. Naghanap siya ng pagkain doon bago magsimulang kumain. Lutuan kitang ramen? Cheesy ramen. Kapag natikman mo yun, siguradong patatawarin mo ko. May choice pa ba ako? Tanong ni Moira. Bilisan mo na. For appetizer yun. Natawa si Quezon at nagsimula magluto ng ramen. Saktong matapos ni Quezon ay tapos na rin kumain si Moira. Mukhang masarap. Sabi ni Moira at nagsimulang tikman yung ramen. Oo na, pinapatawad na kita. Natawa naman si Quezon. Salamat. Sinabayan na ni Quezon sa pagkain ng dalaga dahil ginutom siya habang pinapanood ito. Akala ko ba may lakad ka? Pumasok sa kusina ang ina ni Quezon. Nanliligaw ka ba kay Moira? Hindi pa po. Ma'am, pumunta ka na sa kwarto mo. Mga asar ka lang dito eh. Binata na talagang bunso ko. Sabi ng ina ni Quezon at parang teddy bear siyang niyakap. Mami, nakakahiya po. Nahihiyang sabi ni Quezon habang nakatingin kay Moira. Nandito si Moira. Natawa ang ina ni Quezon at humiwalay sa yakap. Minsan na lang ako maglambing, hindi pa pagbigyan. Pasok na po ako sa kwarto ko. Natatawang paalam ni Moira, dala ang isang mangkok ng ramen. Ayaw niyang istorbohin ang lambingan ng kanyang dalawang amo. Kinabukasan ay maagang nagising si Moira para umpisahan ang kanyang trabaho. Ikaw ang nakatoka sa paglilinis sa kwarto ng tatlong magkakapatid. Sabi ni Manang, ang namumuno sa mga kasambahay. Ikaw rin ang nakatoka sa paglalaban ng mga gamit nila. Opo, tugon ni Moira dito. Maaga pa naman at mukhang tulog pa sila Kevin, kaya magdilig ka muna ng mga halaman. Tumango si Moira at nagtungo sa labas ng bahay. Kinuha niya yung hose at sinimulang diligan ng mga halaman. Ang gaganda ng mga halaman. Kasing ganda ko. Aniya habang nagdidilig. Lah, naaaning ka na? Napalingon si Moira sa kanyang likuran at bumungad sa kanya si Quezon. Ano na naman? Masungit niyang tanong dito. Sulpot ka ng sulpot? Wala ka bang ibang ginagawa? Sorry kung nagising ako dahil sa kahanginan mo. Mukha kang manikang mahinhin, pero pagdating sa akin nagiging sanggano ka. Kasalanan mo naman. Nakasimangot na sabi ni Moira. Ngayon ko lang kasi na-realize na nakakabwisit ka pala. Wow, parang hindi ka patay na patay sa akin dati ah. Sabi ni Quezon at ngumisi. Mga babae nga naman. Wag mo akong bisitin, Quezon. Isusumbong kita sa parents mo. Natawa ang binata. Oo na, suko na ako. Nang matapos magdilig si Moira, ay pinatay na niya ang gripo na konektado sa hose. Pumasok siya sa loob at alam niyang nakasunod sa kanya si Quezon. Sunod ka na sunod. Lilinisin mo ang kwarto ko, di ba? Tanong ni Quezon sa kanya. Doon din naman ang punta ko, kaya sabay na tayo.
Hindi na kumibo si Moira at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Nang makapasok siya sa kwarto ni Quezon, ay napangiwi na lamang siya dahil sa sobrang gulo nito. Lumapit si Moira sa kama at sinimulang ayusin yon. Si Quezon naman ay naupo at pinagmasdan ng dalaga. Gawin mo na ang gagawin mo dito. Alam kong nantitrip ka na naman, Quezon. Hindi nga, gusto lang kitang samahan. Quezon, hindi na kailangan. Hindi ko gagalawin ang mga gamit mo dito. Wala akong sinabing ganyan. Gusto lang kitang bantayan. Gusto ko lang masilayan ng malamanika mong ganda. Dinampot ni Moira ang unan at ibinalibag sa binata. Natawa naman si Quezon nang tamaan siya sa muka. Hindi pa tayo mag-asawa, ginaganito mo na ako. Siguro, grabe ang bugbog mo sa akin kapag mag-asawa na tayo. Yung tipong, ako ang agrabyado, pero hindi pa niniwalaan dahil sa mala-inosente mong muka. Natatawang sabi ni Quezon sa kanya. Grabe, ang unfair naman ng mundo. Hindi kasi ako makakapagtrabaho ng maayos kung palagi mo akong kinukulit. Nakasimangot na sabi ni Moira. Bumaba ka na at kumain ka na lang dun. Ayaw. Sagot ni Quezon at umiling. Basta nakabuntot lang ako sa'yo. Quezon? Yes, baby? Parang nanghina si Moira nang tawagin siyang baby ni Quezon. Hindi niya ito pinahalata sa binata at pinakalma na lamang ang kanyang sarili. Doon ka na, wag mo akong landiin. Pinasungit niya ang kanyang boses para hindi nito mahalata na naaapektuhan siya. Natawa naman si Quezon. Masyado namang mainit ang ulo ng baby ko. Tantanan mo ko, Quezon, ah. Malakas namang napatawa si Quezon. Nakahawak pa ito sa sariling tiyan, na animoy hindi makahinga. Inirapan ito ni Moira at nag-focus na lang sa paglilinis. Baka walis na ang sunod niyang maibato dito kapag tuluyan pa siyang napiko ng sobra. Moira, pagkatapos mo dyan pupunta tayong bayan. Sabi ni Manang sa dalaga. Opo, isasampay ko na lang naman po itong mga damit nila Sir Kevin. Nagsimula nang magsampay si Moira. Nang matapos siya, ay agad na silang umalis ni Manang at nagtungo sa bayan para mamalengke. Huwag kang lalayo sa akin, sabi sa kanya ni Manang. Bago-bago ka pa lang dito kaya baka mawala ka. At saka, baka mapagtripan ka dahil sa ganda mo. Tumangulang si Moira. Nagsimula na silang mamalengke ni Manang. Nasa likuran lang si Moira at tagabitbit. Inaaral niya rin ang pasikot-sikot dahil siguradong mag-isa na lang siyang mamalengke sa susunod. Hintayin mo ako sa simbahan at bibili lang ako ng harina, sabi ni Manang at iniwan sa kanya yung mga pinamili nila. Moira, huwag kang aalis dyan. Nakangiting tumango si Moira at naupo sa isang gilid habang naghihintay. Hi, miss. Bati sa kanya ng isang lalaki. Pwede bang mahingi ang number mo? Pinagmasdan niya ito. Sa tansya niya, ay nasa 18 pa lamang ito. Hindi. Mag-aral ka muna bago ka manligaw, Totoy. Totoy raw? Kantsaw ng mga kabarkada nito na nasa gilid niya pala. Bro, Totoy ka palang pala eh. Ang damot mo naman, ibigay mo na. Pamimilit sa kanya nito. Ikaw na nga tinutulungan ko para hindi maging matandang dalaga eh. Nagpanting ang tenga ni Moira dahil sa sinabi nito. Ngumiti siya ng matamis dito at ginamit dito ang self-defense na natutunan niya. Sa isang iglap ay nasa lapag ng binata, sapo ang balikat nito. Hindi lang ako basta babae, sabi niya rito at hinipa ng konting buhok na humaharang sa kanyang muka. Kinuha niya ang pinamili nila ni Manang at lumipat ng pwesto. Ilang minuto lang ay nakita na niya si Manang na agad naman niyang nilapitan. Bakit pinagtitinginan kayata ng mga tao? Tanong ni Manang sa kanya. May ginawa ka ba? Umiling si Moira. Nagagandahan lang po siguro sa akin. Pumara na sila ng tricycle. Nadaanan pa nila ang magbabarkadang nangulit sa kanya.
Sinamaan niya ang mga ito ng tingin, kaya mabilis na nagtatatakbo ang mga ito. Kung titingnan kasi si Moira, ay mukha siyang manika na mahinhin. Pero ang hindi nila alam ay may pagkasanggano ito. Nag-iisa kasing babae sa magkakapatid, kaya tinuruan ng mga kapatid niyang lumaban siya. Nang makarating sa mansyon, ay inayos nila Manang ang mga pinamili nila. Ang astig mo kanina sa palengke. Sulpot ni Kian at hinawakan sa balikat si Moira. Paano mo natutunan yun? Napalingon siya kay Manang at taka naman itong napatingin sa kanya. Hinawakan ni Moira sa kamay si Kian at hinila pa alis sa kusina. Huwag kang maingay. Hindi alam ni Manang yung nangyari. Saway niya rito. Natawa si Kian. Ang galing mo. Pinalipad mo yung lalaki tapos bagsak. Tinuro sa akin nila kuya. Makulit kasi yung lalaki. Tutulungan nga sana kita kanina. Kaso natakot din ako eh. Sabi ni Kian. Pareho namang natawa ang dalawa. Napatigil lang sila nang may humila kay Moira at niyakap ito. Kian. Singhal ni Quezon kay Kian. Nagulat naman si Kian pero hindi kalaunan ay natawa. Easy lang Kay. Masyado ka namang siloso. Nag-uusap lang naman kami ni Moira. Bakit kayo tumatawa pareho? Nakasimangot na tanong nito. Ano, masaya na kayo sa isa't isa? Hinampas ni Moira ang dibdib ni Quezon at lumayo dito. OA mo ah. Nag-uusap lang kami ng kapatid mo. Malay ko ba? Sa akin hindi ka tumatawa. Paano ako tatawa kung palagi mo akong iniinis? Napasimangot si Moira. Lover's quarrel to. Sibat na ako. Sabi ni Kian at mabilis na umalis. Hoy, hindi pa kita tapos kausapin. Sabi ni Quezon at hinabol ang kapatid. Napailing na lang si Moira at bumalik sa kusina para tumulong. Masyado kayatang close ang magkakapatid, lalo na kay Sir Quezon. Usisa ng isa niyang kasamahan na si Cheche. Kaibigan ko dati si Sir Quezon. Kababata ko yung 3. Ang cute niyo nga ni Sir Quezon eh. Tinunggu siya ni Cheche sa balikat. Ibabarko ko na kayong dalawa. Ibabarko? Takang tanong niya. Napailing na lang si Cheche at hinugasan ng gulay. Napanguso naman si Moira at tinulungan siya. Nang sumapit ang tanghalian, ay naghain na sila Moira. Pumasok naman ang pamilya Watson at nagsiupo. Di pa tayo tapos. Sabi ni Quezon sa kapatid at sinamaan ito ng tingin. Nababaliw ka lang. Natatawang tugon ni Kian. Ano bang problema niyong dalawa? Tanong ni Doña Kristen. Si Kian po. Sagot agad ni Quezon. Ma'am, nakita lang nakausap ko si Moira, nag-init agad ang dugo sa akin. Sagot ni Kian at napatawa ulit. Siloso masyado, parang kapatid ko lang naman si Moira. Ito na po yung sabaw. Sabad ni Moira na naglalakad pa palapit sa kanila. Hindi napansin ni Moira na hinarang ng isang kasamahan niya ang paa nito para mapatid siya. May tinatago kasi itong inggit sa kanya. Dire-diretsong bumagsak si Moira sa sahig. Nabagsak ang mangkok na may sabaw at nabasag ang mangkok at nagkalat ang bubog sa sahig. Napangiwi si Moira nang may bumaon sa kanyang kamay at tumalsik na bubog sa kanyang pisngi. Diyos mio, Moira! Agad tumayo ang pamilya Watson at dinaluhan siya. Siyempre, nangunguna dun si Quezon. Ma'am, may dugo sa kamay niya. Tarantang sabi ni Quezon at hindi alam ang gagawin. Pati sa pisngi niya meron. I'll call Dr. Ginto. Sabi naman ni Don Tomas. Ayos lang ako. Napapangiwing sabi ni Moira. You're not okay? Singhal sa kanya ni Quezon na ikinagulat niya. Sorry, I'm just worried. Kumalma ka. Mahinahong sabi niya rito. Lumayo sa kanya si Quezon at nilapitan na isang katulong na pumatid kay Moira. Kinwelyuhan niya ito na ikinagulat ng lahat. Sir! Namumutla at natatakot na sambit nito. Pinatid mo si Moira. Singhal nito sa babaeng katulong.
Nakita ko yung paa mo pagkatapos madapa ni Moira. Nakita ko rin po. Sabad ni Cheche. Pinati niya si Moira. You're fired. Singhal dito ni Doña Kristen. Kunin mo lahat ng gamit mo. Kapag nakita pa kita dito, kapag bumaba kami, ipapakulong kita. Iginiyan nila si Moira patungong kwarto ni Doña Kristen at Don Tomas. Ma'am, ayaw tumigil ang dugo. Nag-aalalang sabi ni Quezon. Nakikita ko. Hindi natin pwedeng galawin yan at may bubog. What should we do then? Baka maubusan siya ng dugo. Kumalma ka, Quezon. Sabi sa kanya ni Kevin. Papalabasin kita dito kapag hindi ka pa kumalma. Dahil doon, napatahimik siya habang nakaalalay pa rin sa kamay ni Moira. Napatitig naman si Moira sa mukha ng binata. Ayos lang ako. Mahinahong sabi niya, kaya naman tumangulang si Quezon kahit hindi mukhang kumbinsido. Nang dumating ang doktor, ay agad nitong inasikaso si Moira. Humiyaw si Quezon ng bunuti ng doktor ang bubog mula sa kamay ni Moira. Si Quezon ang dumadaing kahit na si Moira ang ginagamot. Ang ingay mo! Kinalad ka dito ni Kevin at itinapon sa labas. Huwag kang papasok muna. Nilak ni Kevin ang pinto kaya naiwan sa labas ang mukhang kawawa na si Quezon. Mabilis naman pumasok si Quezon sa kwarto niya. Nagtungo siya sa veranda at lumipat sa veranda ng kwarto ng kanyang mga magulang. Anak ng teteng. Sabi ng daddy niya dahil sa gulat. Quezon, papatayin mo ba ang sarili mo? Paano kung nalaglag ka dyan? Kasalanan ni kuya. Pinalabas niya ako bigla. Ang ingay mo kasi. Quezon, kumalma ka okay? Itutulak kita sa veranda kapag di ka pa kumalma. Masakit kayong ginagawa ni Doc kay Moira. Sagot ni Quezon at napanguso. Quezon, tinurukan siya ng anesthesia. Si Moira nga hindi dumadaing, tas ikaw ang dami mong dada. Sabi sa kanya ng kanyang ina. Masakit nga kasi. Daing ni Quezon. Nagkatinginan naman ang dalawang magkapatid. Nilapitan nila si Quezon at itinali sa upuan gamit ang kumot. Inaabuso niyo ako? Tulong! May mga abusive family members dito. Napatigil lang si Quezon sa kanyang kaingayan nang takpan ni Kian ang kanyang muka. Smile! Sabi ni Kian at kinuhanan siya ng litrato. Natawa siya at tiningnan ang kuha ni Quezon. Sinamaan naman siya ng tingin ni Quezon na pilit pa rin kumakawala. Basta bunso, masarap sa pakin eh. Sabi ni Kian at napailing. Yan ang napapala ng pagiging isip bata mo ngayon. Sumasagot si Quezon pero hindi naman maintindihan. Nag-make face na lamang si Kian sa kanya. Natahimik din ang paligid. Kamusta na ang pakiramdam mo? Maayos-ayos na po. Medyo nahihilo lang po. Dahil po siguro sa anesthesia? Matulog ka muna. Sabi ng doktor at inalalayan nitong makahiga. Hindi naman delikado ang lagay mo, kaya ayos lang na matulog ka muna. Tumango si Moira bago pumikit. Si Quezon naman ay nanahimik dahil sa narinig mula sa doktor. Nag-iisip lang siya ng revenge para sa dalawang kapatid. Gaganti siya ng malala sa mga ito. Sinusumpa niya yon. Maayos naman na po ako. Sabi ni Moira sa inang kausap niya sa video call. Inasikaso po ako agad nila, Doña Kristen. Ang babait nga po nila eh. Anak, kung nahihirapan ka, pwede na tayo magpalit. Tugon ng kanyang ina. Ma, ang usapan hanggang matapos ang bakasyon. Promise po hindi po ako nahihirapan dito. Nahihiya na nga po ako kasi konting trabaho lang nagagawa ko dahil sa sugat ko. Kapag gumagawa po ako ng mabibigat na trabaho, nagagalit ang lahat ng nasa bahay. Ganyan talaga dyan sa mansyon. Buti nga at nawala na yung malditang batang yun. Kahit noon nandyan ako, hari-harian yun. Gusto kasing mapalapit sa magkakapatid at maging kabilang sa pamilya Watson. Kundi nga po napaalis yun, gagantihan ko eh. Nasaan nga po pala sila kuya? Yung isa nasa court. Yung isa umextra ng pasada dahil walang pasok. Yung tatay mo naman nagpapahinga.
Sabi ng kanyang ina. Moira! Napapikit lang si Moira nang marinig ang boses ni Quezon. Moira! Si Quezon ba yon? Mukhang hanggang ngayon sanggang dikit pa rin kayo ah. Hello po! Sumulpot si Quezon sa gilid niya at kumaway sa kanyang ina. Tita Maymay! Ilang linggo pala akong wala, parang lumaki ka lalo at gumwapo. Siguro may girlfriend ka na. Sabi ng ina ni Moira dito. Wala pa po. Pwede po bang si Moira? Kung ako lang pwedeng pwede. Kaso, gusto ng ama at mga kapatid niyang magtapos muna siya. Kaya kung makakapaghintay ka, ayos lang sa amin. Willing to wait po kahit 100 years pa. Sagot ni Quezon. Mama, huwag mo nang pinapansin to si Quezon, nababaliw na naman to. Baliw kasi itong lalaking to eh. Palagi niya akong inaasar. Paraan niya lang yon na pagmamahal. Tugon ng kanyang ina kaya napanguso na lamang si Moira. Ilang saglit lang, nagpaalam na ang ina ni Moira. Punta tayo sa tambayan. Aya sa kanya ni Quezon. Para naman lumamig ng nagiinit mong ulo sa akin. Baka may gagawin pa dito sa bahay eh. Huwag kang mag-alala, na ipaalam na kita kila mami at manang. Tara na! Tumango na lang si Moira. Lumabas sila at sumakay sa golf cart. Nang makarating sa tambayan nila, ay natanaw niyang nandun ang dalawang kapatid ni Quezon. Dito ka na, sabi ni Kian at bumaba mula sa duyan. Hindi ka pwedeng tumabi dyan kay Quezon dahil magaslaw yan. Baka mabanggay ang sugat mo. Thank you. Tugon ni Moira. Sinubukan nitong makaakyat sa duyan kaso masyadong mataas. Ako na lang tutulong sa kanya. Ako na, Quezon. Masyado kang magaslaw. Sabi naman ni Kian. Mag-iingat naman ako. Lelang mo maingat. Tumayo naman si Kevin at siya nang tumulong sa dalaga. Nakaupo na ako. Sabi ni Moira, kaya napalingon sa kanila si Quezon at Kian. Tinulungan ako ni Kuya Kevin. Kapag sila lang magkakasama, tinatawag niya ang mga ito sa komportable siya. Pero kapag nasa mansyon at may ibang tao, tinatawag niya ang mga ito ng sir. May gusto ka ba kay Moira? Tanong ni Quezon kay Kian. Nakatabi niya sa duyan. Kulit mo, sinabing wala. Sagot ni Kian at humiga sa duyan. Sasapakin na kita. Sinabi ng para lang kami magkapatid ni Moira. Ayaw mo maniwala. At saka, kababata natin yan si Moira, no? Di ba nag-promise ako dyan na ituturing ko siyang kapatid? Gusto ko lang ng baby sister kaya ganun ang akto ko. Siguraduhin mo lang, itatakwil talaga kita. Ikaw, may gusto ka ba kay Moira? Tanong ni Kian sa kapatid at ngumisi. Oo, alam na rin na mama niya. Diretso ang sagot ni Quezon. Namula ang pisngi ni Moira, kaya nahiga siya sa duyan. Akala niya, binibiro lang siya ni Quezon tungkol sa pagkakagusto nito sa kanya. Hindi niya akalaing seryoso pala ito. Walang kayo, kaya dapat limitahan mo muna. Sabad ni Kevin at naghikab. Wow, ikaw nga, may gusto kay Fresha eh. Akala mo hindi ko alam na palagi kang umaalis tuwing gabi para lang masiguradong walang umaaligid sa kanyang ibang lalaki? Naku, lagot ka. Natatawang sabi ni Kian nang samaan ang tingin ni Kevin si Quezon. Joke lang. Agad na bawi ni Quezon sa kapatid. I-joke mo yan mamaya sa bahay. Seryosong sabi ni Kevin sa kanya. Napanguso si Quezon. Ako yung bunso. Dapat favorite ako. Bakit inaapi ako? Si Moira ang bunso. Sabi ni Kian. Huh? No way. Hindi kami pwedeng maging magkapatid ni Moira. Dahil gusto ko siya. Hysterical na sabi ni Quezon na animoy nababaliw. Eddie, kapatid namin siya ni Kuya Kevin, ikaw na lang hindi. Quezon, umayos ka nga. Malalaglag ako nito eh. Bully ka. Makabuntis ka sana. Sabi ni Quezon sa kapatid at malakas na humalakhak. Maingat ako. Mayabang na sabi ni Kian. Ang ingay nyo, natutulog si Moira.
Sabi ni Kevin kaya natahimik ang dalawa. Pasimpleng sinilip ni Quezon ang dalaga at parang baby nga itong natutulog. Napahagikik siya at pinagmasdan lang ang dalaga. Matunaw yan. Paki ko sa'yo. Halos 3 oras yatang nakatulog si Moira bago ito magising. Napapikit-pikit siya dahil sa silaw. Lagpas lunch na. Sabi sa kanya ni Kevin. Hinihintay ka namin magising para sabay tayong umuwi. Hala, sorry po. Napasarap po yung tulog ko. Ayos lang yun. Sagot ni Quezon. Tara na, ayaw ko magutom ka. Tumangulang si Moira at umuwi sila ng mansyon. Kumain na kayo. Moira, sumabay ka na sa kanila. Nakakain na rin yung mga kasamahan mo kaya wala ka ng kasabay. Opo. Sagot ni Moira. Nagtungo sila sa kusina. Maghahain sana si Moira pero hindi siya pinayagan ng 3 at pinaupo na lang siya. Napanguso na lang siya at bahagyang napangiti. Ganitong ganito rin ang 2 kapatid niya. Kaya bigla niyang namiss ang mga ito. Salamat po. Nakangiting sabi ni Moira at nagsimulang kumain. Moira, huwag mo na akong pinupo, hindi bagay sa akin. Sabi ni Quezon. At saka baby mo ko, di ba? Napangiwi si Moira. Wala akong naririnig. Natawa lamang si Quezon at kumindat sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga araw at magaling na ang kamay ni Moira. Ngayon ay abala sila dahil kaarawan ni Quezon. Nagtataka nga rin si Moira dahil 3 araw na niyang hindi nakikita ang binata. Moira! Napalingon si Moira sa tumawag sa kanya. Fresha! Balikbati niya rito. Si Fresha ay isang trabahador sa asyenda. Nakilala niya ito at naging kaibigan. Makikikain ako. Buti na lang. Medyo BFF na kami ni Kevin kaya tiba-tiba ako. Natawa si Moira. Nakita mo si Quezon? Ilang araw nang hindi nang gugulo eh. Wala rin akong balita. Pero baka nandyan lang yun. Napatango si Moira. Sige, dun muna ako sa kusina ha. Aayusin ko lang yung iba pang handa. Tutulong na ako. Tugon ni Fresha. Nagtungo ang 2 sa kusina at nagsimulang tumulong doon. Sa garden ng preparation para mas malaki ang space. May mga sosyalin din kasing bisita si Quezon na inimbita ng kanyang mga magulang. I'm back! Parang nagkaroon yata ng energy si Moira nang marinig niya ang boses ni Quezon. Nang lingunin niya ito, kumabog ang kanyang puso nang makita ang lalaki. Bagong gupit ito at talaga namang ang gwapo nito at ang porma. Happy birthday to me! Hyper na sabi nito at nilapitan si Moira. Anong gift mo sa akin? Kahit wala, ayos lang. Dumating ka pa lang dito, blessing na agad. At namiss nga niya ang kaingayan nito. Kadarating mo lang ang ingay mo agad. Sabi niya rito. Ilang araw ka nang hinahanap ng parents mo. Puntahan mo muna sila. Sabi ko naman na hahanapin ko muna ang sarili ko. Ano, may nahanap ka ba? Tanong dito ni Fresha. Wala. Ang hirap palang hanapin ang sarili ko. Sagot ni Quezon. Puntahan mo na mga magulang mo. Sabi ni Moira dito. Yes, ma'am. Babalikan kita dyan, maghintay ka lang. May something kayo? Bang uusisa ni Fresha. Wala. Magkaibigan lang kami ni Quezon at madalas mag-asaran. Okay, sabi mo eh. Tugon ni Fresha. Pagkatapos maayos ng mga pagkain, ay dinala na nila ito sa mesa. Ang yayaman ng mga bisita? Sabi ni Fresha no kumakain ng Shanghai. Nakakahiya sa ating mga magaganda lang. Ayos lang yun. Dahil sa ganda natin hindi halatang mahirap tayo. Sabi naman niya. Napatawa ang 2 at nag-appear. Hey there, cuties. Nilapitan sila ng isang lalaking mukhang may lahi, pero hindi nila type dahil mukhang mayabang at manyak. Yes, August, may kailangan ka sa kanila? Sulpot ni Kian at inakbayan ng 2 dalaga. Sa akin mo na sabihin ang kailangan mo sa kanila. Nothing. Sagot lang ng lalaki at mabilis na umalis.
Nasaan na ba yung dalawang baby loves nyo? Hindi nila dapat kayo iniiwan. Doon na lang muna kayo sa loob. May mga tama ang ibang bisita ni Quezon. Baka pag-interesan kayo. Tumango silang dalawa. Salamat. Pumasok ang dalawa sa loob ng bahay, kahit gusto pa nila makijoin sa labas. Kumain na kayo, sabi sa kanila ni Manang. Doon kayo sa pool area para wala makaistorbo sa inyo. Kayo po. Katatapos ko lang. Sagot ng matandang babae. Tumango ang dalawa at kumuha ng kanilang pagkain at inumin bago nagtungo sa pool area. Swimming tayo kapag wala ng bisita, sabi ni Fresha. Agad namang sumang-ayon si Moira dahil gustong-gusto niya ring mag-swimming dito. Sa gitna ng pagkain ng dalawa, ay sumulpot ang tatlong magkakapatid na may dalang mga pagkain nila. Tinabihan sila ng mga ito. Bakit kayo nandito? Takang tanong ni Fresha. Maingay dun. Pati yung may birthday wala dun, sabi naman ni Moira. Mas gusto kong kasama ka. Nasabi sa amin ni Kian yung nangyari kanina. Kausap ko kasi sila mami. Kasama ko si Kuya Kevin, kaya hindi namin kinabantayan. Buti na lang nandito si Kian. Dapat, 24/7 kayo nakabantay sa kanila, sabi ni Kian at napahinga na lang ng malalim. Kayang-kaya ko namang lumaban. Gusto nyo, suntukan tayong dalawa ngayon eh. Marunong din ako lumaban, sabi naman ni Moira. Kahit na. Pagkatapos nilang kumain ay si Kian ang nagdala ng kinainan nila sa kusina dahil fifth wheel naman daw siya. Sila Fresh at Kevin ay umalis kaya naiwan sa pool area sina Quezon at Moira. Ang dami mong bisita. Si Mami at Daddy ang nag-invite sa kanila. Hindi ko naman close yung iba dun kahit kamag-anak namin sila. Yung iba naman, business partner nila Mami na gusto ipakasal ang mga anak sa amin. Uso pala talagang arranged marriage sa mga mayayaman? Sila Daddy, arranged marriage sila. Nung una, hate nila ang isa't isa, pero nagkagustuhan din. Ayaw nila na iparanas sa amin ang arranged marriage. Gusto nila kami ang mag-decide ng taong mamahalin namin. Sagot ni Quezon. Hindi pa ako nakakabili ng regalo sa'yo. Masyado kasing busy kanina sa paghahanda. Hindi naman ako pinasama ni Manang sa pamamalengke sa bayan dahil baka raw maulit yung nangyari nung nakaraan. Ayos nga lang sa akin. Ngiti mo lang sobra-sobra pa bilang regalo. Basta bibilhan kita. Sa ngayon sasamahan muna kita hanggang matapos ang birthday mo. Magiging mabait ako ngayong birthday mo. Yes! Ito na ang pinakahihintay ko. Nakangising sabi ni Quezon at tinabihan siya sa upuan. Ako nang bahala kay Manang. Alam naman niya ikaw ang gusto kong regalo. Talagang nakikipagsabuatan ka sa lahat ah. Sabi ni Moira at ginulo ang buhok nito. Happy birthday Quezon. Patanda ka na at successful kaya mag-asawa ka na. Tsaka na kapag nakagraduate ka na. Natawa lang si Moira at hinalikan sa pisngi ang binata. Happy birthday. Salamat palagi. Nabigla na lang si Moira nang himatayin si Quezon. Natawa siya at napailing bago ayusin ang higa sa kanya ni Quezon. Nasaan na sila? Tanong ni Moira sa binata. Nasa bayan kasi sila at nanood ng palabas. Kumain lang sila pero nagkahiwa-hiwalay din agad. Pabayaan na natin sila. Isipin na lang natin ang magaganap sa date natin. Date? Hindi mo naman sinabing date natin to. Sagot ni Moira at napanguso. Pero sige na, no choice naman ako. At saka, ibibigay ko rin naman ang gift ko sa'yo. Yay! Parang batang sabi ni Quezon ay kinatawa ni Moira. Nagtungo ang dalawa sa isang magandang cafe na mukhang para sa couple. What's your order, sweethearts? Tanong ng isang barista. Nagsalubong ang kilay ni Quezon. Anong sweetheart? Gusto mo ng away? Quezon, para sa mga couple ang cafe na to at nakalagay sa labas na sweethearts ang tawag ng mga waiter at mga barista sa mga customers. Napatango na lang si Quezon at nagsimulang mag-order. Init ng ulo mo?
Tinawag kang sweetheart eh. Iinit talaga ang ulo ko. Ako lang may karapatang tumawag sa'yo na sweetheart. Tumaas ang kilay ni Moira. Pumayag ba ako? Wala ka rin namang magagawa. Sagot ni Quezon. Nang dumating ang in-order ni Quezon, ay nagsimula na silang inumin yung milk tea at kainin yung cake. Baka hinahanap na nila tayo. Nagmo-moment din si Kuya Kevin at Fresha. Sabi ni Quezon. Moira, ako muna isipin mo. Si Quezon the pogi lang. Oo na. Pagkatapos nila sa cafe na yon, ay gumala-gala muna sila. Dumako ang tingin ni Moira sa isang couple bracelet na white and black at may maliliit na beads. Hindi nakalingon si Quezon sa kanya, kaya mabilis niyang binili yun. Napangiti na lang siya at nilagay yon sa bulsa niya. Natakot ako. Sabi ni Quezon at hinawakan siya sa kamay. Bigla kang nawala. Akala ko iniwan mo ko. May tiningnan lang ako. At saka, kahit iwan kita dito, magkikita pa rin naman tayong dalawa. In short, para sa akin ka talaga? May nakita silang isang kubo na maraming ilaw. Doon sila tumambay para magpalipas ng oras. Moira, alam mo naman na gusto talaga kita, di ba? Tumango si Moira at nagsimula ng mamula ang pisngi. Hindi niya akalaing bubuksan nito ang topic tungkol sa bagay na yon. Moira, hihintayin kita. Promise ko yan. Hihintayin kitang makatapos bago tayo magpakasal. Kailangan ko pa maging teacher. Matagal yun, Quezon. Kung di mo kaya maghintay, pwede ka naman maghanap ng iba. Pwede naman. Kaso, dapat, gagawa mo na si Tita Maymay na isa pang Moira. Sabi ko na, di ba? Kahit 100 years pa yan, hihintayin kita. Bakit kasi ako nagustuhan mo? Ano bang meron sa akin? Ewan ko, ang weird nga eh. Hindi kaya ginayuma mo ko? Sagot ni Quezon at umaktong animoy nag-iisip. Kung may gagayumahin ako baka hindi ikaw. Napasimangot si Quezon. Lah, ang sakit mo naman magsalita, Moira. Sige, salamat na lang sa lahat. Ang pogi mo. Joke lang, hindi ako susuko. Susuka, pero hindi susuko. Natawa si Moira at napailing. Kung makakapaghintay ka, handa ako magpahintay sa'yo. Total, crush din naman kita ng konti. Lah, ba't konti lang? Demanding ka? Hindi po. Nagkatingin ang dalawa at pareho lamang natawa. Nang sumapit ang 9:00, ay bumalik na sila sa van. Naghintay saglit sila Kevin at Fresha bago sila tuluyang umuwi. Good night. Tabi tayo matulog, gusto mo? Promise, matutulog lang tayo. Sa susunod na. Sagot ni Moira. Oo nga pala, may bibigay ako sa'yo. Kinuha ni Moira ang puting bracelet sa bulsa niya at isinuot sa kamay ni Quezon. Sana magustuhan mo. Ito yung gift ko sa'yo. Thank you. Masayang sabi ni Quezon na kumikisla pa ang mga mata. Good night na. Tumingkayad si Moira at hinalikan siya sa pisngi. Mabilis na tumakbo si Moira papasok sa kwarto niya. Napahiga na lang siya sa kama at impit na napatili habang sapu-sapu ang kanyang nagiinit na pisngi. Malakas din ang kabog ng kanyang dibdib na parang matatanggal ito. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Nakangiting lumabas si Moira sa kwarto niya at nabigla siya nang makita ang buong pamilya sa sala. Happy birthday! Bati ng mga ito sa kanya. Tsaka lang naalala ni Moira na ngayon pala ang kaarawan niya. Nang makabawi sa pagkagulat, ay mabilis na nilapitan ni Moira ang pamilya at niyakap ito. Namiss kita, sabi ng kanyang kuya. Namiss namin ang bunso namin. Sabi naman ng isa pa nilang kapatid. Kamusta ka na? Tanong sa kanya ng ama. Maayos na maayos po. Salamat po sa pagpunta. Sobra ko po kayong namiss. Masaya akong makita na naaalagaan ka dito. Tita Maymay! Napalingon sila sa sumigaw. Mali! Mama Maymay pala. Dumiretso si Quezon sa ina ng dalaga at niyapos ito.
Natawa lang si Moira at napasandal sa kanyang kuya. Ang laki na ng baby case namin sabi ng ginang. Kumusta ka na? Ito po, mahal na mahal pa rin ang anak niyo. Sagot nito at sunod na niyakap ang ama ni Moira. Nice to meet you po, Papa. Ikaw na yung bansot na kaaway no ni Moira? Tanong ng ama ni Moira sa kanya. Opo, laki ko na po no. Pwede na nga po ako maging asawa ni Moira Mag-aaral pa siya. Masungit na sabi ni Darwin. Ang bunsong kapatid ni Moira. Hindi pa siya pwede sa'yo. Hihintayin ko siya. O nga pala, happy birthday Moira. Kung di nag-text sila Mama Maymay, hindi ko pa maaalala. Ngayon ko nga lang din naalala Sagot din ni Moira dito. Maymay. Dumating ang mga magulang ni Quezon. Bumati muna ang pamilya nito sa pamilya ni Moira, bago ito dumiretso sa dalaga. Happy birthday, my dear. Nakangiting bati ng mami ni Quezon sa dalaga. Pwede na kayong ikasal ni Quezon ko. Han, mag-aaral pa si Moira. Sabi naman ng daddy ni Quezon. Pipiro lang ako. Alam ko naman yon. At saka, willing naman maghintay ang baby Quezon ko. Tama po. Sabad ni Quezon na tumangutango pa. Alam nyo, lumarga na lang tayo. Saan po pupunta? Takang tanong ni Moira. Celebration. Let's go! Bago pa makapagtanong si Moira, ay agad na siyang hinila palabas. Wala namang nagawa si Moira kundi magpahatak na lang. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Basta, sumakay sila ng van. Saan po tayo pupunta? Tanong muli ni Moira at napakamot sa kanyang ulo. Malalaman mo rin. Hagik-gik ni Doña Kristen at nakipag-apira sa kanyang ina. Halos 1 oras ang binyahe nila bago sila huminto sa isang resort. Napangiti na lang si Moira nang masilayan ng dagat. Dagat! Napalingon siya sa sumigaw. Si Fresha. Agad niya itong nilapitan. Sumama ka pala? Hindi kita nakita sa van. Sa kotse ako ni Kevin. Bigla nga akong tinangay. Si Lola naman pinabayaan lang ako. What if? Balak pala akong kidnapin ni Kevin. Natawa na lang si Moira. Happy birthday pala. Hindi ko alam na birthday mo, kaya hindi ako nakabiling regalo. Don't worry, babawi ako. Okay lang yun. Mag-enjoy lang tayo, masaya na ako. Gusto ko mag-enjoy, kaso wala tayong damit. Bigla niyang na-realize ang bagay na yon. May mga damit na binili si Mommy. Sabad ni Quezon at inakbayan si Moira. Nasa mga magiging kwarto niyo ng dalawa. Magkasama kayo ni Moira sa room. Dapat nga kami, kaso nagalit si Daddy. Ox lang yun. Sabi ni Fresha. Tara na Moira, lusong na tayo. Walang nagawa si Moira nang hilahin siya ni Fresha. Gusto niya na rin naman kaso, nakakahiya sa mga magulang ni Quezon. Mag-enjoy ka lang. Sabi ni Doña Kristen na sinundan pala sila. Magbonding lang kayo mga manugang ko. Kami nang bahala sa mga pagkain. Lalapit sana si Quezon kay Moira, pero hindi natuloy nang hilahin ito ni Darwin. Hindi ka lalapit kay Moira. Tutulungan mo kami mag-ihaw. Okay, bayaw. Moira, mag-ihaw lang ako Ingat ka, huwag ka mag-alala. Nakabantay ang mga mata ko sa'yo. Ako ang magbabantay sa kanila. Sabi naman ni Kevin at naupo sa buhanginan. Umalis na kayo. Agad namang kinaladkad ni Darwin patungong cottage si Quezon. Wala yata si Kian? Tanong ni Fresha. Kagabi rin nga hindi natin kasabay. San kaya nagsuot yun? Baka ng babae lang. Pareho naman silang napatango. Naglaro at nagtampisaw ang dalawa sa dagat. Nang may 2 lalaking lumapit sa dalaga, ay mabilis na tumayo si Kevin. Back off. Malamig ditong sabi at hinapit sa bewang si Fresha. Si Moira naman, itinago niya sa kanyang likuran. Hindi sila interesado sa inyo. Agad namang umalis ang 2 lalaki. Ahon muna tayo, giniginaw na ako. Sabi ni Fresha at niyakap ang sarili.
Kinuha ni Kevin ang 2 tuwalya at inabot sa 2. Nagtungo ang 3 sa cottage kung saan naghahanda ang mga kasama nila. Nag-e-enjoy ka ba? Tanong ni Doña Kristen kay Moira. Ikaw, Fresha? 100% enjoy po. Sagot ni Fresha. Salamat po sa pa-outing. Moira, ito pa yung tuwalya. Nanginginig ka pa eh. Sabi ni Quezon at pinulupot pa ang isang tuwalya sa dalaga. Upo ka na dyan, malapit na kami dito. Ngumiti si Moira at naupo sa tabi ni Fresha. Ilang minuto lang ay natapos na sa paghahanda ang lahat, kaya naupo na rin sila at nagsimulang kumain. Happy birthday, Moira. Bibigay ko mamaya ang regalo ko sa'yo. Siguradong magugustuhan mo. Thank you. Blow your candle muna. Sabi ng ama ni Quezon at sinindihan ng kandila. Kantahan muna natin siya. Kumanta sila ng happy birthday song. Nang matapos mag-wish muna saglit si Moira, ay hinipa niya na ang kandila. Salamat po sa pa-celebrate nyo. Sobrang na-appreciate ko po. Idea lahat to ni Quezon. Tinawagan ko siya kagabi para ipaalam na pupunta kami sa mansyon dahil birthday mo. Siya ang sumundo sa amin. At siya na rin ang nag-book nitong resort. Tumingin si Moira sa binata. Thank you, Quezon. Wala yun, malakas ka sa akin eh. Pagkatapos kumain, ay agad hinilan ni Quezon ang dalaga patungo sa kwarto niya. Wala tayong gagawin. Pangunguna ni Quezon at kinalkal yung drawer. Nang makuha niya ang isang box, ay ibinigay niya ito kay Moira. Sing-sing? Promise ring? Ang ganda. Dapat nga wedding ring eh. Kaso sabi ni Daddy, kapag nakatapos ka na. Nagustuhan mo ba? Sobra. Masayang sagot ni Moira at isinuot ang sing-sing. Maraming salamat, Quezon. Ang dami mong effort para sa birthday ko. Mahal kita eh. Hinding-hindi ako magsasawang pasayahin ka, Moira. Tumayo si Moira at niyakap ang binata. Tumugon naman sa yakap si Quezon at hinalikan siya sa noo. Mahal kita, Moira. Sobrang mahal na mahal kita. Alam ko at ramdam ko. Ayaw niya munang sabihin na mahal niya rin ito. Dahil baka hindi siya makapagpigil at pumayag agad siyang magpakasal dito. Hindi ko kaya. Madramang sabi ni Quezon habang nakayakap sa dalaga. Moira, dito ka na lang sa piling ko, huwag kang umalis. Tapos na ang bakasyon ni Moira at balik pag-aaral na siya. Kailangan na niyang bumalik sa probinsya para tapusin ang pag-aaral niya. OA ka? Sabi ng ina ni Quezon at binatukan siya. Mag-aaral lang yan. At saka may cellphone naman kaya makakausap mo siya. Mommy, ang tagal niya pong mawawala. Babalik din yan. Huwag mo nang pahirapan si Moira. Hayaan mo matupad niya yung pangarap niya. Okay po. Sagot ni Quezon at humiwalay ng yakap sa dalaga. Kapag namimiss mo ako sabihin mo lang, pupuntahan kita agad. Natawa si Moira. Oo, aalis na ako at baka mahuli pa ako sa flight ko. Ingat po kayong lahat, lalo ka na Quezon. Mag-iingat ka. Mahal kita. Ngumiti lang si Moira at hinalikan sa pisngi ang binata. Sumakay na si Moira sa sasakyan na maghahatid sa kanya. Moira! Parang batang iyak ni Quezon at hinabol yung kotse. Napailing na lang ang mga nakasaksi at hindi maiwasang maawa sa binata. Ramdam talaga nila ang pagmamahal nito kay Moira. Iho, babalik din naman siya. Huwag ka nang malungkot. Nagpahid ng luha si Quezon at tumangulang. Mommy, magsisimula na ako mag-open ng business ko. Gusto ko, mas successful pa ako bago ko pakasalan si Moira. At nandito kami para suportahan ka. Tugon ng kanyang ina. Napahinga ng malalim si Quezon bago lumabas ng bahay at magtungo sa tambayan nila magkakapatid. Nangungulila na agad siya sa dalaga. Kahit ilang minuto pa lang itong nawawala sa paningin niya. Para kang pinagsakluban ng langit. Sabi ng kadarating lang na si Kian. Kamusta mag-ina mo? Tanong dito ni Quezon. Nakatulog na sa bahay niya.
Sabi ko, ilipat ko na sa mansyon kaso ayaw niya. Tumangulang si Quezon at napanguso. Miss mo na si Moira? Bro, hayaan mong abutin niya muna ang pangarap niya. Isipin niyo na lang na pagsubok ito para sa inyong mga walang label. Napangiwi si Quezon. Ikaw nga nakabuntis ng stranger eh. Natawa lang si Kian. Sana hindi ka balikan ni Moira. Sana itago sa iyo ang anak mo. Manahimik kayo. Dumating si Kevin. Nag-aasaran na naman kayo, tapos magkakapikunan? Si Kian eh. Sabi niya, hindi na raw ako babalikan ni Moira. Parang batang sumbong ni Quezon. Ikaw nga, gusto mo ko mataguan ng anak eh. Manahimik na lang kayo. Sagot ni Kevin. Yabang, porket malapit na ikasal. Sabi ni Quezon at bumaba sa duyan niya. Pupuntahan ko si Fresha at susulsulan na lang siyang huwag kang pakasalan. Walang magiging masaya sa pamilyang to hanggat malayo si Moira. Napahinga ng malalim si Kevin. At tinanaw lang ang kapatid na tumatakbo papalayo. Iintindihin na lang niya ang kapatid niya. Dahil broken ito. Lumipas ang mga buwan. Sa mga lumipas na araw, ay mas lalong nangulila si Quezon at Moira sa isa't isa. Patuloy si Moira sa pag-aaral. Samantalang si Quezon ay pinalalago ang bagong tayong negosyo niya. Ginawa niyang chip sa mga gulay na inaanin nila sa farm, na agad namang naging patok sa mga tao. You look tired. Sabi ni Quezon sa dalaga na nakausap niya sa video call. Matulog ka muna. Umiling naman si Moira. Tatapusin ko pa tong thesis ko. Need ko ring mag-review para sa exam namin. Pero dapat may pahinga ka rin. Tugon ni Quezon. Mas mahalaga rin ang health. Gwapo mo. Siguro yung iba mong customers na babae crush ka. Oo naman, pero hanggang tingin lang sila. Sinasabi ko kasi agad na may asawa ako. Sabi ni Quezon at humagikik. Loyal ako. Maging si Moira ay natawa rin. Tulog muna ako ingat ka. Sige, I love you. Ngumiti si Moira bago patay ng tawag. Bro. Pumasok si Kia ng shop ni Quezon. Ito ticket. Hayaan mong si Nova muna magbantay nitong shop. Agad kinuha ni Quezon ang ticket na palipad patungong lugar kung nasa ng mahal niya. Gusto niya lang itong bisitahin. Una na ako. Sabi agad niya at mabilis na umalis. Sa kabilang banda naman ay si Moira na mahimbing ang tulog. Nagising na lang siya dahil sa tunog ng alarm. Napaunat-unat ito at nag-focus sa kanyang thesis at review. 1 taon na lang naman at makakatapos na siya. Konting push na lang para road to forever na agad. Hindi yata siya tumatawag. Takang sabi ni Moira at napailing. Mukhang busy. Nagpatuloy siya sa pagre-review at paggawa ng thesis hanggang sa makatulugan na lang niya ulit. Umaga na nang magising siya. Mabilis ang naging kilos ni Moira para maagang makapasok at magkaroon pa ng time mag-review para sa exam nila. Good morning, Moira. Ang aga mo May exam po. Bye po. Dumiretso ang dalaga sa room niya at nag-review. Napahinto lang si Moira nang dumating ang kanilang proctor. No cheating. Sabi ng proctor nila at inabot ang kanilang test paper. May time limit kayo. Kapag natapos ang oras, dapat ipasa niyo ang paper niyo. Ang mahuhuli, 0 agad. Yes, ma'am. You may start. Agad nagsimula si Moira. Medyo nabablanko pa siya sa ibang tanong dahil lumulutang ang isip niya pero nag-focus siya. Nang matapos ang unang subject nila, ay doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang sumunod nilang subject ay math, na talaga namang nahirapan siya na sobra. Time's up. Kahit di tapos, ay walang nagawa si Moira kundi ipasa ang test paper. Inayos niya ang thesis na natapos at ipinasa sa kanyang teacher bago siya maglakad palabas ng gate. Pagod masyado ang mahal ko? Napaangat ng tingin si Moira sa nagsalita. Parang gusto niyang maiyak nang makita si Quezon sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung guni-guni ba niya ang binata o totoo. Tumingin siya sa paligid at nang makitang nagkakagulo ang mga babae
at nakatingin sa lalaking nasa harapan niya, ay mabilis niya itong nilapitan at niyakap. Quezon! Naiiyak na sabi ni Moira dito. Miss kita ng sobra. Sabi ni Quezon at hinalikan siya sa ulo. Nagugutom ako. Nasabi na lang niya na ikinatawa nito. Humiwalay sa yakap si Quezon at pinagsiklop ang kamay nila. Tara, lulutuan kitang ramen sa apartment mo. Nag-a-apartment kasi si Moira dahil malayo ang school sa bahay nila. Gusto ko yan. Lumabas ang dalawa ng school at sumakay ng taxi. Walang kotse ang binata dahil nga nag-eroplano siya. Nang makarating sa apartment ay agad silang pumasok sa loob. Umupo si Moira sa kama niya habang si Quezon naman ay nagsimulang magluto. Kailan ka dumating? Bakit hindi ka man lang nagsabi? Kaya rin pala hindi ka nagte-text. Deadbat ako. Kagabi ang flight ko. Dumiretso muna ako sa isang hotel para doon matulog. Eh diba may business ka? Paano yun? Yung misis ni Kia ng bantay. Ang tagal ko nagpigil na puntahan ka. Hindi ko lang talaga napigilan ngayon. Sinasabi ko na nga ba't di mo ako matitiis? Sabi ni Moira at ngumisi. Siguradong yung mga nasa mansyon, napapailing na lang. Wala naman sila magagawa. Sagot ni Quezon. Isinali niya ang ramen na may nilagang itlog sa mangkok bago lapitan ng dalaga at iabot ang niluto niya dito. My favorite! Sabi ni Moira at nagsimulang kumain. Kailan mo pa balak umuwi? Hindi ako nagmamadali. Gusto ko lang ihanda ang sarili ko. Plano ko magstay ng 1 week kasama ka. Miss na kita ng sobre eh. Ilang buwan na lang naman, papasok ulit ako sa mansyon. Magkakasama rin naman tayo. Masasaksihan ko na naman ang kabaliwan mo. Nawala na yun. Professional na ang masasaksihan mo. Sagot naman ni Quezon. Pagkatapos ni Moira ay napagpasya niyang matulog. Gusto niyang magpahinga kasama ang kanyang pahinga. Babantayan kita. Sabi ni Quezon at niyakap siya ng mahigpit. Tabi tayong matulog at lalong mahulog sa isa't isa. Natawa na lang si Moira bago ipikit ang kanyang mga mata. Ilang minuto lang din ay nakatulog si Quezon. Halos 3 oras lang kasi ang tulog ng binata kaya kailangan niya rin ng pahinga. Naunang magising ang dalagang si Moira. Napangiti na lamang siya nang masilayan ng gwapong tulog na si Quezon. Hindi niya in-expect na hindi pa naginip ang lahat at kapiling niya talaga ito. Tumayo siya at nagsimulang magluto ng hapunan nilang dalawa. Nasa gitna ng paghahalo nang may yumakap sa kanyang likuran. Feeling ko mag-asawa na tayo. Malambing na sabi ni Quezon at napahagikik. Hala, kinikilig ako sa mga naiisip ko. Baliw, patulog ka dun muna ulit. Ayaw. Parang batang sabi ni Quezon at umiling pa. Napahiwalay lang si Quezon sa kanya nang tumunog ang cellphone nito. Chinard siya ni Moira bago siya magsimulang magluto. Nagre-request ng video call si Mami. Sagutin mo. Sagot ni Moira. Tumango si Quezon at sinagot ang tawag. Magkasama kayo ni Moira? Bungad agad ng mami ni Quezon sa kanya. Opo. Nagluluto po ng hapunan ng mahal ko. Quezon, ang usapan natin hindi mo guguluhin si Moira hanggat di siya tapos. Mahinahon na sabi sa kanya ng ina. Hindi niya po ako ginugulo. Tita, pagod na pagod po ako sa academics. At malaking tulong po sa akin na nandito si Quezon ngayon. 1 week ko po siyang makakasama at masaya po ako dun. Kailangan ko po ng lakas ngayon. Kailangan ko po si Quezon ngayon. Sige. Malaking ngiti na sabi ng ginang. Narinig mo siya, Tomas? Si Moira mismo ang may gustong makasama ang anak natin. Huwag ka na magalit dyan at baka palayasin kita. Hindi gagawa ang baby Quezon ko ng bagay na ikakagalit natin. Lalo na ng mga magulang ni Moira. Daddy, magtiwala lang po kayo sa akin. Sabi ni Quezon sa ama. Pangako po, hindi po ako gagawa ng masama dito. Sasamahan ko lang po talaga si Moira. Pasensya na anak. O sige na, mag-enjoy kayong dalawa dyan. Opo. Mami, pinagluluto ako ni Moira.
Ang cute niya. Para ko po siyang housewife. Naku, bumabalik na naman ang baby Quezon ko. Mami, ngayon lang po to. Saglit pang kinausap ng dalawa ang mga magulang ni Quezon bago magpaalam ang mga ito. Naghain naman si Moira at agad na tumulong si Quezon. May exam pa ako bukas. Sabi ni Moira habang kumakain sila. Half day lang naman kami, kaya pwede tayong maggala after exam. Tapos ko na rin yung thesis ko, kaya medyo maluwag na yung schedule ko. Magre-review ka mamaya? Sasamahan kita. Mag-i-inventory naman ako through Gmail ang mga stock ko sa shop. Okay. Pagkatapos kumain ng dalawa, ay si Quezon na ang naghugas. Si Moira naman ay naglinis na ng katawan para makapag-review na siya. Ikaw na. Sabi ni Moira nang matapos siyang maglinis. Ngumiti si Quezon at pumasok sa banyo para maglinis. Boy Scout siya dahil bumili muna siya ng damit bago dumiretso kay Moira. Pagkalabas niya ng CR, ay nadatnan niyang nagre-review ang dalaga. Tinabihan niya muna ito bago kunin ang kanyang cellphone. Pwede mo gamitin ang laptop ko. Sabi sa kanya ng dalaga. Ayos lang ako. Tugon naman ang binata. Sumandal si Moira sa binata at hinaplos naman ni Quezon ang kanyang buhok. Palihim na lamang na napangiti ang dalawa habang busy sa kanilang ginagawa. May kanya-kanya man silang ginagampanan sa buhay. Masaya pa rin sila dahil kasama nila ngayon ang isa't isa at masayang masaya sila. Kumalma ka, sabi ni Quezon sa dalaga at hinawakan ito sa kamay. Paano kung di ako makapasa? Naiiyak na tanong ni Moira sa kanya. Ngayon lalabas ang resulta para sa mga nakapasa sa LPT. Sobrang kinakabahan si Moira ngayon. May next year pa, magtiwala ka lang. Nasa mansyon sila ngayon. Gusto din kasing masaksihan ng lahat ang pagpasa ni Moira kaya doon na nila sa mansyon inabangan ng resulta. Palagi akong proud sa'yo. Tumangulang si Moira. Tama, kahit hindi siya makapasa, may mga pagkakataon pa naman. At saka, maswerte na siya ngayon dahil marami nagmamahal sa kanya. Aquino, Moira. Sabi sa video na pinapanood nila. Natigilan naman ang lahat at napuno na nakakabihing katahimikan ng buong mansyon. Nakapasa si Moira. Sigaw ng kapapasok lang na si Fresha habang sapu-sapu ang kanya 4 na buwang tiyan. Nakapasa ang best friend ko. May teacher na akong best friend. Nagsigawan naman ang lahat. Napaiyak si Moira bago yakapin ng kanyang pamilya. Proud kami sa'yo. Sabi ng kanyang mama Maymay. Ang galing-galing mo anak. Sabi naman ng kanyang ama. May teacher na akong kapatid. Sabi ng kanyang kuya Damian. Sunod na niyakap ni Moira ang kanyang future biyanan. Maraming salamat po. Pagkatapos niyang yakapin ng mga ito, niyakap naman niya ang lalaking mahal na mahal niya. Thank you, Quezon. Maraming salamat sa lahat. Mahal na mahal kita. Sabi ko naman sa'yo eh. Congratulations, my teacher. Nakangiting humiwalay ng yakap si Moira at nilapitan ng kaibigan. Thank you, Fresha. Ikaw ang magtuturo dito sa anak ko ha. Ang galing-galing mo talaga. Sabi sa kanya ng dalaga. Oo naman. Nasaan pala si Kevin? Tanong ni Doña Kristen. Tulog po. Napuyat po kagabi kakahanap ng palakang lalaki. Kaya hindi ko na ninistorbo. Let's celebrate. Nakahanda na ang pagkain sa hapag. Nagtungo ang lahat sa hapag at nagsimula ng kumain. San mo balak magturo? Tanong naman ang nanay ni Moira sa kanya. Dito na lang po siguro sa syudad. Ayoko na pong lumayo kay Quezon. At saka malapit na rin po kaming ikasal. Ang usapan ng dalawa ay kapag nakapasa siya bilang teacher, ay agad sila magpapakasal ni Quezon. Napahinto sila ng may umiyak na bata. Nagkatingin na naman si Kian at si Nova. Ako na. Sabi ni Kian na tumayo. Diyan ka na lang. Umalis sa dining si Kian at nagtungo sa guest room sa baba. Binuksan talaga nila ang pinto doon para marinig
ang iyak ng kanilang anak. Ang responsible naman ni Kian. Oo nga, kahit galing trabaho, tutok na tutok pa rin siya sa anak namin. 2 na ang apo namin. Waiting na lang kami sa pangatlo. Nakangiting sabi ni Doña Kristen. Soon po, Mommy. Pagkatapos kumain ng lahat, ay agad ipinaalam ni Quezon si Moira. Dadalhin niya ito sa sorpresang kanyang inihanda. Sorpresang pati lahat ay magugulat. Magandang palabas ng bandang 8:00. Manood kayo! Sabi ni Quezon bago sila tuluyang umalis ni Moira. Saan tayo pupunta? Humagikik lang si Quezon na ikinatawa din ng dalaga. Halos 1 oras at kalahati ang binyahe ng dalawa bago sila huminto ng beach. Moira. Napahinga ng malalim si Quezon at hinawakan ang kamay nito. May pa-surprise beach wedding ako. Para sa'yo. Sinabi ko na para hindi ka tumakbo. Seryoso? Oo. Okay lang. Gustong-gusto na rin naman kitang itali sa bewang ko eh. Kinikilig namang natawa si Quezon bago siya dalhin sa wedding ceremony na kanyang inihanda. Hindi inaasahan ni Moira na may mga paparazzi pa doon. Ito ang panoorin nila. Literal na surprise. Lagot ka. Dahil hindi mo sila in-invite. May second wedding pa naman next month. Nagsimula na ang seremonya. Sa kabilang banda naman, ay gulat na gulat ang mga nasa mansyon habang nakatingin sa TV. Hindi nila alam kung matutuwa sila o magagalit. Masaya sila para sa dalawa. Pero masama ang loob nila dahil wala sila sa mismong wedding ceremony. Humanda talaga sa akin yung anak mo. Pagdadamot ko sa kanya si Moira ng mga ilang araw. Sabi ng ina ni Quezon. Sa kabilang banda naman ay ang dalawang nagmamahala na may masayang muka. You may now kiss your bride. Hinarap naman ni Quezon ang asawa at hinalikan ito sa labi. Nagpalakpakan ng mga nakasaksi. Nagpasalamat muna ang dalawa bago sila dumiretso sa kanilang cabin. May mga missed calls. Natatawang sabi ni Quezon at nakatingin sa kanyang cellphone. May text din si Mommy, galit na galit. Sabihin mo na lang may second wedding pa. Tulog na tayo. Natawa si Quezon at tinabihan siya. Kung di ka pa handa, hindi kita gagalawin. Sapat na sa akin na nag-isang dibdib tayong dalawa. Mahal kita, Quezon. Buong puso kong ibibigay ang sarili ko sa gwapo kong asawa. Mabilis na umibabaw sa kanya si Quezon. Talaga ba asawa ko? Ready na ako. Baliw. Natatawang sabi niya at hinaplos ang pisngin nito. Masaya ako. Dahil tayo pa rin ang pinagtagpo ng tadhana. Nag-aasara lang tayo dati. Tapos mag-asawa na tayo ngayon. Patay na patay ka lang sa akin ng mga bata tayo. Tapos ako na yung naghahabol ngayon. Sobrang mahal kita, Moira. Baliw na baliw ako sa'yo. At ipinapangako kong habang buhay kitang pagsisilbihan. Sa hirap man o ginhawa. Mahal na mahal din kita ng sobra, Quezon. Pinapangako kong magiging mabuting asawa ako sa'yo. At magiging mabuting ina sa mga magiging anak natin. Palagi kitang iintindihin at hindi ako magsasawa sa'yo. Mahal kita, Quezon Watson. Hinalikan ni Quezon ang asawa at buong puso naman itong tinugunan ni Moira. Sobrang mahal na mahal ng dalawang isa't isa. At sisiguraduhin nila na habang tumatagal ay mas lalo silang tumatatag. Mas lalong magsisikap para sa magiging buhay nila sa hinaharap. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Falling in Love with His Maid. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!